Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbs. Okay? Sa Proverbs, sa kulay blue na Bible lang yan sa Old Testament. Proverbs. Share na lang natin ang bawat isa. Okay, Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbs chapter 1, verse 5. Nakita na po? Say amen? Amen. Okay, basahin natin ng sabay-sabay, no? Okay? Ready? Go. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Tayo manalangin na manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral ng salita, ang Diyos ng Espiritu po mag-guide sa amin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, maaari na pong makukuha ang bawat isa. So, ang title naman natin, kanina, Sunday School yun, yung pinag-aralan natin about sa study the Bible, the Word of God. Kayo naman, dahil sa nag-aral ka na ng salita ng Diyos, alam nyo ang tao, kanina napag-aralan natin yung pag-aaral, tama? Ngayon, kapag ang isang tao nag-aaral, ano yung nag-i-improve sa kanya? Ano yung nag-i-increase sa kanya? Ano yung tumataas sa kanya? Yung katamaran? Katalinuhan, tama? Kasi kapag ang isang tao nag-aaral, patuloy na dumadami. Hindi ba kayo nagtataka, talagang napakagaling ng Panginoon natin, no? Napakagaling ng Diyos natin. Bakit? Kasi meron tayong utak. Alam niyo yung utak natin? Tingnan niyo, hindi na pupuno ng yung memory, tama? Yung mga flash drive, mga USB, full storage agad dyan sa mga cellphone. Pero tingnan niyo isip natin, no? Kahit naggaano ka, ilang taon na nakalipas, minsan naaalala pa na natin, ha? Ganyan yung kaisipan natin, ganyan yung utak ng tao. Kaya ang dapat gawin natin, dahil hindi ito napupuno, anong gagawin natin? Aral lang ng aral, tama? So dahil nag-aral na tayo, sabi ng Biblia, matatawag tayong wise. Tama? Ang taong nag-aaral, magiging matalino yan. Tama? Nakakita na ba kayo ng taong matalino pero tulog lang na tulog? Wala, di ba? Ang taong matalino, talagang aral ng aral yan. Tama? At ang taong matalino, nagtatanong din yan. Tama? Yun nga kasi yun daw ang palatandaan ng taong matalino eh. Palatanong. Diba? Ibig sabihin, gusto niyang laging may malaman. Kaya tanong siya ng tanong. Yung taong hindi palatanong, no? Kala mo, naunawaan yung lesson. Okay, class, naunawaan niyo ba? Oo ka rin ng oo. Pagdating ng quiz, bokya. Oo. Diba? Yan ang kaya sabi nga ng teacher, pag may tanong, magtanong ka. Kasi pag hindi ka nagtanong, nahiyak ka. Pagdating ng quiz, ikaw, grade mo rin yung matatamaan, di ba? Grade mo rin, kawawa din yung grade mo. Kasi nahiya ka magtanong. Kaya kailangan may tanong. Kaya kayo, ako bilang pastor nyo, kung may tanong kayo sa Biblia, huwag kayong mahiya na magtanong sa akin. Kung chat nyo ako, pastor, ano po ba ibig sabihin ng ganito sa Bible? Pastor, may tanong ka. Kasi gusto ko na maunawaan nyo. Tama? Ayoko na uuwi kayo sa bahay nyo tapos may katanungan sa isip nyo. Ano ba yung sinabi ng pastor na ganito? Ano kaya ibig sabihin mo? Diba? Dapat, ang maganda doon, kung meron kayong hindi maunawaan, talagang magtanong. Amen? Magtanong sa pastor or magtanong sa mga teachers, ano po ba ibig sabihin nito? Tandaan natin, walang bayad ang tanong. Tama? Libre ang magtanong. Kaya tanong na kung may hindi na unawaan. Kasi pag nagtatanong tayo at nag-aaral tayo, doon mas lalong tumatalino ang tao. Diba? Alam nyo ang nakakatakot sa tao ngayon. Habang tumatalino, doon naman parang lalong, may mga tao kasi na yung talino nila, ginagamit nila sa masama. May tao rin naman na matalino na ginagamit nila sa kabutihan. Kaya ang tao ngayon, sabi ng Biblia, talagang tumatalino. Tignan nyo ngayon, kung ano-ano na na-invento nila. Sa sobrang talino ng tao ngayon, kung ano-ano na na-invento eh. Diba? Anong mga na-invento ngayon? Diba? Di ba yung cellphone lang? Yung cellphone na touchscreen? Diba? Sabi mo, gano'ng katalino yung tao, no? Paano na-invento yun? Touchscreen? At ito pa yung yung malupit dun, no? Yung pagtawag lang.
Di ba? Paano kaya na-invento yun, no? Na wala namang wire na nakakonekta. Pero pag nag-usap, di ba? At ang matindi pa doon yung video call na. Di ba? Paano nangyari yun, no? Ang liit-liit, cellphone, tapos nasa ibang bansa pa, pero kitang-kita mo, no? Di ba? Ang galing, no? Sanang, ano yan, bakit nangyari yan? Dahil matalino ang tao. Dahil sa talino ng tao. Di ba? Di ba, sa panahon natin ngayon, through sa ano lang, sa cellphone nga, di ba, may mga transfer na rin ng pera. May GCash, di ba? Ganyan. GCash, yung bangko sa through online na rin. Ang gagaling, no? Paano nagtatransfer yun, no? Pati yung pagtawag. Ganun katalino ang tao ngayon, di ba? Kung yung ano pa nga lang, yung eroplano di ba? Tingnan mo naman gano'ng katalino yung tao. Yung eroplano, sige, napapalipad. Paano nangyari yun? Ang bigat-bigat mo, di ba? Yung barko, di ba, lumulutang. Maglagay ka ng piso sa maglagay ka ng piso sa dagat. Lulubog, no? Kaya tanong nila, ano daw mas mabigat Yung piso o yung barko? No. Yung piso kasi lumulubog, pero ang lahat naman yan, pinag-aaralan. Tama? Lahat yan. O bakit ang barko hindi lumulubog? Tingin nyo bakit? So, kasi ang barko hindi yan lumulubog dahil sa dimension niya, dahil sa forma. Diba? Kaya yung mga forma ng barko, di ba, pag ganon yung ilalim niya. Sa forma yan, kaya hindi lumulubog. Diba? Kaya, ang talino ng tao Kaya tayo, kung meron man tayong talino, lahat yung galing sa Diyos. Huwag nating hayaan na, kasi matalino ako. Yung ang taong tumatalino, yung mayabang yan Tama? Kaya, huwag nating gayahin yung iba na porket tumalino lang, yumabang na. Diba? Bagkus, pag tumalino tayo, nagkaroon tayo ng maraming kaalaman, anong dapat natin gawin? Ibahagi natin sa iba. Diba? Magturo tayo. Ibahagi natin sa iba. Tapos lalo pa tayong magpakumbaba. Huwag tayong magmayabang. Kasi ang Diyos galit sa mayabang. Gusto ng Diyos na lagi tayong magpakumbaba. Ano bang dumating man sa punto na maging matalino tayo, dumami yung alam natin, magpakumbaba tayo. Amen? So sabi ng Biblia, ngayon, a wise man will hear. Alam niyo yung matalinong tao, ano palang ginagawa niyan? Sabi niya, a wise man will hear. Tama? Yung matalino palang tao, nakikinig. Tama? Tandaan natin, ang tunay na talino, hindi yan nakabase sa sa grades. Diba? Ang taas naman ng grades mo, talino. Diba? Ganito, tuturuan ko kayo. Ang tunay na talino, alam niyo yung tunay na matalino? Ang tunay na matalino sa mata ng Diyos ay yung tao na sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Nagets niyo po? Kung ang tao, minsan sinasabi nila, ang talino mo, bakit ang taas ng grades mo? Sa lang yun? Sa kamunduan yun. Sa mga worldly things yun. Sa mga secular na bagay na yun. Masasabi nilang matalino ka kasi ang taas ng grades mo. Pero sa mata ng Diyos, ang totoong matalino ay yung sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Aanin mo yung ang taas ng grades mo. Sa math, sa science, sa English. Nasa honor ka pa. Summa cum laude ka pa. Cum laude ka ba? Pero hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Matalino kaya yun? Matalino yun sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi matalino yan. Kasi hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, tingnan nyo, a wise man will hear. Ang tao palang pantas, nakikinig. Amen? Nakikinig. Kaya yung mga tao na pag may nagturo, tingnan nyo yung mga estudyante pag may nagturo yung teacher, tapos nasa likod lang sila, tapos kwentuhan, Kwentuhan. Yun hindi matatalino yun, tama? Kasi hindi nakikinig sa teacher. Pero sabi ng Biblia, a wise man will hear. Ang totoong pantas na tao, matalinong tao, nakikinig yan. Amen? Nakikinig yan. Dito, anong pinapakinggan natin? Salita ng Diyos. Sabi niya, a wise man will hear. Ngayon, dahil nakinig kayo, ano sabi? And a wise man will hear and
will increase learning. Ibig sabihin, tumataas yung kaalaman niya, yung natutunan niya. Ibig sabihin, nag-i-increase yung mga natututunan niya. Amen? Kayo ba, simula nung nag-umpisa tayo dito hanggang ngayon, nag-i-increase ba yung kaalaman niyo? Dumadami ba yung alam niyo sa Biblia? Amen? Kasi alam niyo, baliwala lang kung simba tayo ng simba, pero hindi naman dumadami yung kaalaman natin. Kaya napakahalaga yung sinabi natin kanina, yung focus, yung aral, pag may nagturo, makinig talaga para mag-increase yung ating learning. Kaya, how to recognize a wise person? Paano mo malaman na matalino yan? Sabi ng Biblia, a wise man will hear. Amen? Kaya kung mataas man yung grades mo sa math, sa English, sa science, pero hindi ka naman nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka matalino sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, matalino ka. Pero kung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi matalino yun sa mata ng Diyos. Di baling hindi ako matalino sa ibang tao, sa mata ng tao, basta matalino ako sa mata ng Diyos. Yun ang maganda. Kasi sumusunod ka sa Diyos. Amen? Mas maganda rin na matalino ka sa mata ng tao. Pero mas maganda na maging matalino ka sa mata ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yan ang una. Paano mo ma-recognize na ang tao ay matalino? Number 1, nakikinig yan ng salita ng Diyos. And then pangalawa, tumatanggap yan ng utos. Tingnan nyo sa Proverbs 10:8. Proverbs chapter 10, verse 8. Proverbs chapter 10, verse 8. Tumatanggap yan ng utos. Diba? Pag may utos, kaya basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. The wise man in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall. Sabi nyo, no? The wise in heart will receive commandments. Ang matalinong tao, will receive commandments. Ibig sabihin, tumatanggap ng utos yan. Diba? Kaya kapag tayo inutos o Angelo, bili ka nga ng suka doon. Tapos si Angelo, ayoko muna ma. No? Si na lang, may kapatid ka ba? Wala? Isa ka lang. Kaya may kapatid ko pala. Yung si Bunso na lang ma. Pasapasahan. Diba? Pero sabi ng Biblia, ang matalinong tao, tumatanggap ng utos yan. Tama? Tumatanggap ng utos yan. Pag inutusan tayo mga anak, pag inutusan tayo ng mga magulang natin, sunod. Kasi pag tumanggap yan ng utos, tapos sumunod, matalinong tao yan, sabi ng Biblia. Pero kung narinig niya, napakinggan niya, anak, bili ka nga ng dito. Tapos, parang walang napakinggan, no? Parang, di ba may mga ganun minsan? Parang walang narinig. Pasok dito, labas dito, no? Parang walang narinig. Kumari, busy-busyhan. Yung iba naman, wait lang. No? Di ba? Wait lang po. Pero hanggang sa makakalimutan ng mga excuses pala. Di ba? Sabi ng Biblia, hindi matalinong tao yun. Ano sabi ng Biblia? Una, ang matalinong tao, nakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang matalinong tao, tumatanggap ng utos. Di ba? Siguro naman, wala namang utos ang magulang natin na masama. Tama? Lahat ng utos ng magulang sa atin, mabuti yan. Walang ikapapahamak natin. Tandaan natin, tayong mga anak, walang utos ang magulang natin na ipapahamak tayo. Lahat ng utos ng magulang natin, makakabuti sa atin yan. Kaya ang dapat natin gawin, sundin. Amen? Pag sinabi ng magulang, mag-aral ka, aral. Pag sinabi ng magulang, hugas plato. Diba? Natuwa nga ako kay TJ, nakita ko yung sa Facebook. Kaling naman ba? Nakasampa na sa Kaling naman, Diba? Dapat ganun tayo, no? Na pag inutusan, sunod tayo. Amen? Pag sabi ng magulang na, anak, matulog ka na. Tulog na. 10 oras na ng gabi, tulog na. Huwag na, kuya, di ba? Marunong sumunod. Yun pala yung matalinong tao, no? Ulitin ko, aanin mo yung mataas yung grades. Mataas kang grades mo sa science, sa math. May honor ka. Pero hindi ka naman marunong sumunod sa magulang.
Hindi matalino yun. Matalino ka sa mata ng tao, mata ng teacher, ang talino ito, tataas ng grades. Pero sa mata ng Diyos, hindi ka matalino. Bakit? Hindi ka marunong sumunod sa utos. Amen? Sabi ng Biblia, ang matalinong tao, nakikinig. Pangalawa, ang matalinong tao, sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? And then, ang matalinong tao, last na ito, nakikinig sa payo. Listen to counsel. Proverbs 12, ito last na to, sa Proverbs chapter 12, verse 15. Proverbs 12, verse 15. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Amen? Kung sino pala yung nakikinig sa payo, matalino. Tama? Kaninong payo, pastor? Una, payo ng magulang. Ano ba yung, lahat ba tayo may payo ng magulang sa atin? Lahat naman siguro tayo na payuhan na ng magulang, no? Anong payo sa atin? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Di ba? Anak, magsikap ka ng pag-aaral mo. Kasi yan lang ang maipapamana namin sa iyo. Di ba may mga ganong payo? Di ba? Sabi ng Biblia, ang matalinong tao, nakikinig sa payo yan. Ganun din sa pastor. Ako, bilang pastor nyo, ang payo ko sa inyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Lagi kayong magkaroon ng time sa Panginoon. Unahin nyo lagi ang Diyos. Kasi balang araw, iaangat kayo ng Diyos sa buhay. Pagpapalain kayo ng Diyos. Yun ang payo ko sa inyo bilang pastor. Huwag nyo hayaan na magmadala kayo ng iba. Kailangan lagi kayo nasa tama. Laging yung ginagawa natin, kailangan laging tama. Sikapin natin na lagi tayong nasa tama. Huwag tayong malulong sa masamang gawain. Pagkos, lagi tayong nasa mabuti. Ngayon, kung matalino ka, papakinggan mo yun. Tama? Tapos, gagawin. Kaya, doon pala natin malalaman, ganun pala ang tunay na katangian ng isang matalino. Ulitin ko, ang katalinuhan ay hindi yan nakadepende sa grades. Ang grades, number lang yan eh. No? Number lang yan. Pero maganda. Tama? Maganda. Maganda na mataas ang grades. Pero sinasabi ko sa inyo, kung mataas ang grades mo, hindi ka naman sumusunod sa Diyos, sa kanyang Biblia, bagsak yan sa mata ng Diyos. Pero kung mataas yung grades mo, tapos sumusunod ka pa sa utos ng Diyos, yun ang maganda. Amen? Yun ang maganda. Kaya tayo, ipakita natin na matalino tayo. Meron nga rin akong narinig eh. Yung kasabihan na ano yun? One word, ito one word is enough for a wise man. Narinig nyo na yan? One word is enough for a wise man. Ang isang salita, ano yan? Ang isang salita ay sapat na para sa isang matalinong tao. Tama? Ibig sabihin, hindi na paulit-ulit. Diba? Ibig sabihin, pag sinabihan ka ng magulang na gawin mo to, ibig sabihin, hindi na paulit-ulit. Tama? Ibig sabihin, gawin talaga. Yun ang matalinong tao, isang beses lang sinasabihan. Diba? Pero nakaranas na ba kayo na paulit-ulit kayong sinasabihan? Paulit-ulit, no? Parang sabi parang sirang plaka. Diba? Pero hindi na sirang plaka yun, ayos na plaka yun. Kasi tama eh, tama? Paulit-ulit pero tama. Diba? Kaya ang isang matalinong tao, isang beses lang pinagsasabihan. Tama? Lalo na tayong mga anak, tayong mga kabataan, isang beses lang dapat tayong pagsabihan. Pag pinagsabihan na tayo, makinig, tapos matuto tayong sumunod. Amen? So ang tunay na katalinuhan sa mata ng Diyos ay yung una, nakikinig. Pangalawa, sumusunod, tumatanggap ng utos. At pangalawa, nakikinig sa payo. Payo ng magulang, payo ng pastor, at ginagawa niya. Amen? So, kung gusto niyo maging matalino, simple lang. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Tama? At pagdating naman sa secular, kung gusto mo matalino doon, aral ka.
sikap ka, mag-aral ka. Hanggang sa makapagtapos ka, makakuha ka ng mataas na grades. Pero dito sa church, dito sa Biblia, kung gusto mong matalino dito sa mata ng Diyos, makinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Tayo natin tumayo. Tayo po ay mananalangin. Pipigit tayo lahat. Okay, at least 1 minute lang. Gusto ko ang bawat isa ay mag-pray. Okay, malapit na tayo matapos. At least 1 minute lang. So, bawat isa mag-pray sa atin. Bawat isa pumikit, manalangin. Kausapin mo ang Diyos. Ang lesson natin ngayon ay patungkol sa paano ma-recognize ang matalinong tao. Ang tunay pala ng matalinong tao ay yung tao na nakikinig. Kaya pag-pray natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na lagi akong makinig sa inyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na lagi akong tumanggap sa mga utos. Especially sa utos niyo po. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na lagi akong tumanggap sa mga payo. Kung anong payo sa akin ng magulang, ng pastor, tulungan niyo po ako, Panginoon, na sundin ito. Ipag-pray mo yan sa Panginoon. Kumustahin natin ang sarili natin ngayong umaga. Simple lang ang mensahe sa umagang ito. Kung hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos, hindi tayo matalino. Maraming utos ng Diyos pero binigyan ko kayo ng 3. Yung pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Kung hindi natin nagagawa yung mga bagay na yon, sa mata ng Diyos hindi tayo matalino. Sa mata ng Diyos hindi tayo matalino. Pero, kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos, matalino tayo. Matalino tayo sa harapan ng Diyos. Kaya, gusto mo ba maging matalino? Simple lang, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Pag-pray mo yan sa Panginoon, Lord, gusto ko po maging matalino. I want to be a wise person. Sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong kautusan. Kung may mga utos man na hindi tayo nasunod, pwede nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kautusan na hindi ko nasusunod. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na patuloy po akong susunod sa inyong kautusan. Pag-pray mo yan sa Panginoon. Tayo manalangin na manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Binigay niyo pa po kami ng panibagong araw na makapaglingkod sa inyo. Salamat, Lord, sa mensahe na ang tunay na katalinuhan ay nandun sa isang Kristiyano na sumusunod at tumatanggap sa inyong kautusan. Salamat po ng marami sa Sunday School kanina about sa pag-aaral, din ngayon about sa katalinuhan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. Bless niyo po sila. Bless niyo rin po ang aming pagpabalik sa inyo patungkol sa tithes, magbibigay sa offering sa umaga nito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maaaring maupo ang bawat isa. And, pasapasahan na lang para sa ating tithes. Amen. So, na-bless ba kayo sa message? Na-bless ba kayo sa message? And say amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpunta nyo. Nawa na yung mga bisita namin, magpatuloy kayo ha. Tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Balik-balik lang kayo ha. No? So, bawat isa ay balik-balik tayo. Okay ba yun? So, ayun, pag-pray natin yung mga bisita natin. Tuloy-tuloy kayo ha. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Salamat sa inyong pagpunta. Welcome kayo lagi dito. Tayo nga tumayo para sa ating pag-pray sa pagkatapos. Okay? So, ingat-ingat tayo ngayon ha, kasi alam nyo naman ang panahon, di ba? Mainit, tapos hapon uulan, no? Minsan, ganito pala dito pag umulan ng malakas, no? Grabe yung paha dito.
Yung motor ko, ano pala, anong lupa neto, no? Malambot. Yung motor ko lumulubog yan eh. Yung stand, lumubog yan, kaya muntik tumumba. Kaya pag umulan, talagang pinapasok. Oo. Kinakabahan ako kasi baka mamaya itong bahay biglang. Di ba, malambot, no? Malambot. Malambot ng lupa. Okay, kaya pag-pray natin. Okay? Dapat natin ipag-pray. Siguro kahit kung lagyan ng mga bato, no? Itibay din yun. Kahit konti-konti lang bato, diba? Eh, nababawasan pa man din yan, no? Nababawasan din yan. Okay, so ipag-pray natin, patuloy ang bawat isa. Okay? So tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hindi tayong lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming katatapos na pananambahan, sa Sunday School, and then sa preaching. Salamat, Lord, sa mga bisita na dumalo. Salamat din po sa mga miyembro, sa mga regular visitors, sa mga prospect for baptism. Salamat po, Panginoon, at sa aming po paghiwalay. Nawa na ingatan niyo po ang bawat isa. At nawa na yung mga kabataan mamaya, makadalo sila sa Kids Church, 2 p.m. And then stress, yung mga young people, para sa kanilang soul winning. And then 4 p.m., yung service na naman mamayang hapon. Bawat isa ay makapunta, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa na nandito, sa kanilang pag-uwi, makarating po sila na maayos sa kanilang tahanan. Pagpalain niyo rin po ang mga estudyante na malapit na naman ang kanilang pagtatapos. Patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan ng katalinuhan sa kanilang mga exams at nawa sila po ay makapagtapos ng pag-aaral at patuloy na umangat sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, maging ang kanilang family, kanilang mga magulang. Then sa mga nagtatrabaho, kila Kuya Tonton, Kuya Christian, Kuya Alwin, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo po sila patuloy ng kalakasan sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho, araw-araw na pag-aalaga sa kanilang pamilya, at sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya, kayo rin po patuloy na mag-provide. At sa mga nagtatrabaho din po na mga kanilang mga asawa, Panginoon, si Ate Maris, si Ate Angel, at yung isa pa, Panginoon, yung asawa ni Kuya Alvin, Panginoon, kayo po patuloy ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, si Joy, Panginoon. At yung mga anak nila, ay patuloy po na lumaki ng may takot sa inyo at patuloy ko po silang makasama ang kanilang pamilya na maglilingkod sa inyo habang buhay, habang kami ay nabubuhay pa, Panginoon. Salamat po na marami at patuloy niyo pong pagpalain ang buong araw na ito at ang lahat po na ito ay aming pong hinihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon sa Kristo, namin pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.